slides. Wala po tayo munang slides, mga kapatid, pero may copy tayo, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, ang ating topic ngayon, mga kapatid, is Christian perfection, mga kapatid. Amen? Since last Friday, mga kapatid, praise God, ay natakal natin ang various relationship to our Lord Jesus Christ. Yung relasyon natin sa Panginoon, yung 17 na yan, mga kapatid, praise God, I do trust the Lord na isasambit nyo lagi araw-araw yan, mga kapatid. Ako'y disipulo mo, Panginoon. Ako'y tagasamba sa iyo, Panginoon. Ako'y anak mo, Panginoon. Ako, mga kapatid, praise God, ay lingkod mo, Panginoon. Amen? Tuwing nananalangin kayo, mga kapatid, praise God, mga kapatid, praise God, claim that position that you are in the Lord, mga kapatid. Tuwing nananalangin kayo, mga kapatid. And today, mga kapatid, praise God, our lesson is, mga kapatid, praise God, Christian perfection. Yung ipi-perfect natin ngayon, mga kapatid, praise God, yung relasyon natin sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Na kung saan, mga kapatid, praise God, sabi dito, mga kapatid, manalangin muna tayo, mga kapatid, praise God. So tayo tumayong lahat as an honor, mga kapatid, praise God to the Word of God, mga kapatid. Lord Jesus, once again, Lord, tatanggapin namin ang tinapay ng aming kaluluwa sa oras na ito. God, humihiling kami, Panginoon, ng divine anointing sa iyong tagapagturo at sa mga tagapakinig, Panginoon. We release the power, Lord, of seed that will be planted, Lord Jesus, to our heart, Panginoon. That the seed, Lord, will grow, Panginoon. Diligin mo ng kapangyarihan mo, Panginoon, ng iyong Espiritu, Panginoon. At habang kami nag-aaral, Panginoon, let your holy angels, Lord, bring this lesson to those that are in need, Lord. Yes, Lord Jesus, right now, Lord, we claim, Lord, the blessings of your word, O God. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Though wala tayong mga bisita, but mga kapatid, praise God, nihahanda, mga kapatid, praise God, yung mga bisita natin, mga kapatid, sa pamamagitan ng paghanda niya sa atin sa pananalangin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, maraming nagsasabi, mga kapatid, amen, na ang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi perfect. Mga kapatid, praise God. Because we are under perfection, mga kapatid. Amen? Praise God. So, ngayon, mga kapatid, mauunawaan natin, ano nga ba ang pagka-perfecto natin, mga kapatid? Praise God. Bilang, mga kapatid, praise God, mananampalataya na sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? We are followers of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Christian. So, ang meaning of Christian, alam na nating lahat? Followers of Jesus Christ. Believers of Jesus Christ. Disciples of Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Praise God. So sa reference natin, mga kapatid, amen, kung kaya't, mga kapatid, praise God, hinahangad natin, mga kapatid, ang kaganapan spiritually natin, kaganapan, maging buo tayo, mga kapatid. Amen? Remember, mga kapatid, na we are the masterpiece of the Lord. Now, when we know the Lord, mga kapatid, amen, yung basag-basag nating pagkatao, mga kapatid, ay binubuo ng Panginoon. Amen? Bubuin ng Panginoon yan. Makukumpleto tayo, mga kapatid. Kasi, nung wala, although na alam natin ang Panginoon, pero, mga kapatid, kulang tayo. Katulad ng nabanggit natin kanina sa ating Don't Watch, mga kapatid. We have to identify the name of Jesus Christ. The name of God that we are serving. Di ba? We need to identify our heart. Amen? We need to identify our ways, our works, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi ng Matthew 5:48, makikita natin diyan, mga kapatid, ang salitang perfect. Diba, mga kapatid? Amen? Are you with me? Amen. Are you agree with me? Amen. Amen. Praise the Lord. So, isang ang babasa, mga kapatid, ng Matthew 5:48. Praise the Lord. Be therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, sabi sa ating Matthew 5:48, iniutusan, it is ako man. Kaya sabi nga, hindi lang
Espiritu, mga kapatid, ang nagsasalita. Amen, nung nagtuturo siya, kaya tinuruan niya yung mga disipulo, mga kapatid, mga tao na lumalapit sa Panginoon, mga kapatid, amen, lumalapit kay Jesus Christ kasi namangha sila, kakaiba itong doktrina. Maliit pa nga 8 years old pa lang ang Panginoon, di ba, mga kapatid, amen? Nung nagturo, mga kapatid, kakaiba, sabi nila, kakaibang doktrina itong tumatayo siya sa maraming tao, mga kapatid, amen? Kaya sinabi ng Panginoon, be it therefore perfect, as your Father which is in heaven is perfect. Perfect yung Diyos natin, mga kapatid, amen? We can see in His creation. Tignan mo nga lang yung sarili natin, mga kapatid, amen? Yung sarili mo na lang. Perfect kang create ng Panginoon. So perfect yung God. Sinong makakapag, mga kapatid, ng ugat-ugat natin? Di ba? Minsan nakakapagtaka, di ba? Pag minasage mo yung paa mo, connect sa ulo, mga kapatid, amen? Praise God. How great the Lord and how great is Him that is perfect, mga kapatid, amen? Kaya, praise God, lahat tayo, mga kapatid, kasi, di ba, mga kapatid, praise God, He created us in true holiness and in true righteousness. Ngunit, mga kapatid, amen, nawala yun nung pumasok ang kasalanan. Amen. Kaya nung pumarito ang Panginoon, mga kapatid, magpakabuo kayo. Be perfect, mga kapatid. Ano yung perfect sa Tagalog? Tumpak. Diba? Tumpak, buo. Laging honor, 100%, walang wrong. Walang wrong. All right. Amen. So, Philippians 3:12, sinong babasa? Philippians 3:12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as my presence only, but not much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Tama ba yun? Philippians 3:12? Parang mali. Not at thought I have already attained, neither were already perfect, but I follow after it, that I may be apprehended, for which also I am apprehended of Christ Jesus. Amen! Napakaganda, di ba, mga kapatid? Amen? Praise the Lord na si Paul mismo, mga kapatid, praise God, sinasabi niya na not as though I already attained. Hindi pa, mga kapatid, praise God, na ako nakaabot, mga kapatid, amen? Praise God. Pero, sabi niya, mga kapatid, amen, either we're already perfect, hindi pa ako naka-attain. At ito yung pinapakilala ko, hindi pa ako perfecto. Kaya nga, mga kapatid, praise God, each one of us, even as pastors, teachers, leaders, mga kapatid, amen, hindi pa tayo perfect. Amen? Ang sabi niya, mga kapatid, but I follow after. Ang maganda doon, mga kapatid, hindi ka perfect, ngunit nagpapatuloy kang maging perfect, nag-aaral ka hanggang masunod, mga kapatid, ang graduation natin. Mga kapatid, amen? Praise the Lord, mga kapatid, amen? Kaya, mga kapatid, praise God, kung habang tayo nasa lupa, mga kapatid, may pag-aaral, may exam. Pros ka na naman dyan. O sige, aaralin ko. Itatama ko. Diba? Kapatid, ang maganda, mga kapatid, is you realize, hindi yung wrong ka na nga. Hindi, tama ako, nakikipag-away ka pa na tama. Kaya nga sabi, mga kapatid, praise God, ito yung tatandaan natin. When it comes to the Word of God, we will not give or we will not explain in our opinion. In our own opinion. Hindi ka magbibigay ng sarili mong opinion when it comes to the Word of God, mga kapatid. Amen? Wala kang self-righteousness. Hindi mo i-depend. Pag Word of God yan, Word of God, you know, you need to turn back and turn toward that Word. Amen? Praise the Lord. Kaya minsan sa masasabi mo, bakit kaya paulit-ulit na lang? Bantayan mo. Sarili na pala natin yung tinuturuan. Pasalamat na lang ako. Lord, thank you for this nangyari ulit ngayon.
bless mo na lang ako, bless mo din yung kaharap ko. Di ba? And then, it will go on na, mga kapatid, hindi na retaining, mga kapatid, the hatred, the anger, mga kapatid, amen? Praise the Lord. So, hindi tayo a-attend ng perfection, mga kapatid, amen? Kasi, bakit nangyayari yun? Mayroon palang pini-perfect. Di ba, mga kapatid, amen? So, next, mga kapatid, Hebrews 6:1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. Amen. Sabi dito, mga kapatid, therefore, leaving the principles of doctrine, ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka na muling magpapabaptize. Hindi ka na muling magsisisi ng about repentance, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hindi na, mga kapatid, praise the Lord. Tapos ka na doon sa forgiveness. You have to acknowledge na, mga kapatid, that by the grace of God, tinignan ka na hindi makasalanan. Amen. Tinignan ka na yung grace ng Panginoon. Tandaan natin yung ginawa ng Panginoon. We are washed, we are sanctified, and justified. Ngayon, pag tinitignan mo lagi ang sarili mo, mahina ako, makasalanan ako, dati akong ganito, all things are passed away na nga eh. Praise God. Although nandyan talaga yung pagkatao nating dati. Kasi hindi talaga mawawala yun. Na kung saan, I do trust the Lord, mga kapatid, praise God, na you have learned the seven men into nature. May dalawa tayong nature. Carnal at spiritual. Yung spiritual natin na matay, mga kapatid, amen, nung nagkasala ang ninuno natin. Ngayon, from that time na naipanganak tayo, mga kapatid, amen, at alam na tayo ng tama at mali, ngunit nagagawa pa rin natin yung mali because of the influence of this spirit that is in the world. Yung sinful nature. Mga kapatid, amen? Ngunit, mga kapatid, praise God, nung nakilala natin ang Panginoon, binuksan yung spiritual, na through the blood of Jesus, we have the access now on our spiritual, na hindi na tayo malayo sa Panginoon. Hindi ka na pupunta dun sa bundok para sumamba. Right after your knee down, mga kapatid, every day, nandyan ang Panginoon. Dahil buhay siya, nag-resurrect na siya. He's already Spirit that working in us. Amen? At nandyan na yung holy angels na nagtalaga na siya ng mga holy angels niya para sa atin. Mga kapatid, amen? Praise God. Kaya yun ang tatandaan natin, mga kapatid, amen? Na hindi na tayo paulit-ulit. Kaya nga minsan, ay, hindi na bago, na paulit-ulit na i-remind. Pero kailangan pa rin natin ang reminders. Minsan may follow-up pa kasi may natutulog. Mga kapatid, ay, hindi ako nakaset alarm. Mga kapatid, amen? Ay, mga kapatid, sasalahan tayo, mga kapatid, ay, pastor, nakalimutan mo. Kahit pastor tayo, ang maganda dyan, mga kapatid, don't see each other perfect. Para, mga kapatid, amen, praise God, kasi pag ang church niya talaga is perfect, but we are inhuman, mga kapatid, praise God, kaya tayong upbringing, mga may rami tayong karanasan, na minsan, mga kapatid, praise God, nandyan, naka-attach. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit, mga kapatid. Amen. That this Holy Spirit, mga kapatid, will perfect us every day. Kasi kaya sabi nga, the Holy Spirit is our teacher, our guide into all truth. I-identify mo ngayon yung truth. Nakikita mo na, ito pala yung truth. Hindi yung, pag nakita mo, ay, hindi naman yan ano. Tingnan mo sa Word of God. Kung yung ginagawa niya, mga kapatid, praise God, is in the Word of God. Amen. But, the attitudes and the character of a flesh, araw-araw yan na i-blender. Diba? I-blend yan. Para maging smoothie ang sarap. Di ba natin? Amen! Praise the Lord! At kung nandyan yung spirit ng bawat isa ng ganyan, maganda yung samahan natin. Magkakaroon tayo ng pangmatagalang samahan. Mga kapatid, amen? Do not see yourself perfect. Do not see also
also the other perfect. We are under perfection. But Jesus is the perfect that we are following. Amen. Yung perfect ang pinafollow natin, mga kapatid. Amen? So let us go on unto perfection. Ang pagtanggap natin, mga kapatid, is unto perfection. At mga kapatid, praise God, napakasarap, mga kapatid, praise God, na ma-realize mo, mga kapatid, na pag nabaptize ka dito, mga kapatid, magpatuloy ka. Hindi ka na magpapaalaga kung saan-saang church. Kasi dito ka na-baptize eh. Hayaan mo munang ma-cultivate yung sarili mo through the Word of God. Hindi through your sister, through your ano. Kaya nandito tayo, pinag-aaralan natin yung salita ng Panginoon. Kaya dun sa Acts, after their baptism, mga kapatid, after the Holy Ghost has been poured out, after the Church of God has started, mababasa ninyo sa Acts chapter 1, 2, 3, 4 yan, mga kapatid. They are continuing daily. Diba? Nagpapatuloy sila araw-araw. Ngayon, pag nag-attend ka ng Friday, tapos Saturday, hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagbabasa. Amen? So, yung spiritual natin, mga kapatid, magiging malnourished. Hanggang sa hahanap ka na ng laman na makakasatisfy ng laman mo. Kapatid. Amen? Praise God. So, palakpak para sa Panginoon. So, the New Testament holds up a high standard. New Testament, mga kapatid. Amen? Sa bagong tipan. Tatandaan ninyo, mga kapatid, is New Testament is bagong tipan natin sa Diyos. So, kasi ang lumang tipan, mga kapatid, Old Testament, mga kapatid, praise God, is true, mga kapatid, ang covenant ng Panginoon sa Old Testament, mga kapatid, iba. Through Ten Commandments, mga kapatid, through mga kapatid, the Lord speak, mga kapatid, amen, through the prophets. Iba yung testament natin ngayon. Personal na kubinanti mo sa Panginoon yan. Kasi Jesus was, mga kapatid, came in earth to save people's sins. So, ibig sabihin individual, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, sabi dito, New Testament holds up a high standard of practical holiness and affirms the possibility of deliverance from the power of sin. Mga kapatid. Amen? It is the Christian duty to strive after perfection. Tandaan natin. We are striving after perfection. We are not striving after perfecting to sustain your needs. Na pag hindi na-sustain yung needs mo, ay out ka na sa church. Hindi ako natulungan nung naglipat ako. Hindi ako napautang. Hindi ako napansin nung nag-attend ako ng church. Mayroon pala diyaang, mga kapatid, praise the Lord, sabi niya, pinipili, o sila na lang, OP ako ngayon, out of place. OP ako ngayon, out of place. Diba? Tatandaan natin, mga kapatid, amen, na we are living now, going to heaven. Ipinakita yung salvation ng kaluluwa natin. Kaya, ang church, mga kapatid, praise God, is we are going to church hindi para i-sustain yung needs mo physically. Blessing na lang yun. Nagpapasalamat tayo. Yun ang susi ng Panginoon na may ginagamit siyang instrumento na masustain yung physical needs mo. But that's not the original plan. Ang original plan is to perfect our spiritual. Nasusustain lang kasi prangako yan ng Panginoon na kung sumunod ka, nandyan ka sa Panginoon, the blessings will follow you. Na ano man ang pangangailangan mo, but don't focus on that. Focus on the spiritual. Kasi pag napuno, na perfect yung spiritual mo, you will stand spiritually stable. Amen? Palakpak para sa Panginoon. Thank you, Jesus. So, sabi dito, mga kapatid, affirms, affirms, yung dugo ni Kristo, yun ang nag-seal yun ang affirmation natin, mga kapatid, na
us from the power of sin. Kaya dapat yung mananampalataya is naunawaan yung blood of Christ. Diba? Naunawaan mo ano yung blood of Christ. Ayun ang naglinis sa kasalanan ko. Kaya tuwing maalala mo ang blood of Christ, Lord, pinahid mo na yung dugo mo. Dinanak mo na, Lord, magbabago na ako. Magpapakatwid na. Instead ako yung mag-suffer. Hindi ako. Diba? Hindi ka na maghihintay ng kaparusahang walang hanggan. Pati, praise God, ngayon binigyan tayo ng opportunity to have the eternal life, hindi eternal damnation. Kaya, we are under, mga kapatid, this walking, mga kapatid, walking unto the perfectness of our spiritual. Amen? Praise the Lord. So, strive, mga kapatid, strive. Mga kapatid, let us strive. Lahat tayo mag-strive. Mga kapatid, amen? Kung kailangan mag-memory verse, mag-memory verse. Kung kailangan mag-disciples, mag-disciples. Mga kapatid, kung kailangan mag-self-study, mag-self-study. Mga kapatid, amen? Praise the Lord. So, it is very important that we have an understanding of the true meaning of perfection as given in the Bible. Mga kapatid, amen? So, there are two kinds of perfection. Absolute at saka relative perfection. So, ito tignan natin mga kapatid. Ano nga ba ang absolute perfection? Absolute perfection cannot be improved upon. This kind of perfections belongs only to God. Kaya, mga kapatid, huwag kang mga kapatid, na pinipilit mong dikdikin na baguhin ang isang tao. Hayaan mo ang Panginoon maramdaman ng tao. Kasi yung tayo isang Kristiyano, pag naramdaman natin na mismo ang Diyos ang nagturo sa atin, na maging maganda ngayon yung pagpupuri mo sa Panginoon. Maganda ngayon yung relasyon mo sa Panginoon. Hindi ka napilitan na babaguhin ko ito kasi makita ng kapatid ko. No, mismo ang Panginoon. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. It belongs only to God. Tandaan natin yan, mga kapatid. We might attempt to illustrate this kind of perfection by referring to an addition problem in arithmetic. The sum of 10 and 10 is 20. This is perfect and needs no improvement. So, ibig sabihin doon, mga kapatid, alam mo na 1 plus 1 is 2. Perfect na yun. Wala nang ibang 1 plus 1 is 3. Di ba? Yung mga children lang na nag-aaral na hindi alam yung additional. Pero tayo, alam na natin ang sagot talaga. So, ibig sabihin, absolute perfection, nandyan na talaga, nakatalaga na yan. Hindi mo na mababago na 10 plus 10 is 20. Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, praise God, na ang Diyos natin, mga kapatid, praise God, if God says, siya lang ang makakapagbago, hayaan mong magbago. At pag, ano yung makikita mong lesson doon, pag hinayaan mo ang Panginoon ang mag-perfect, makikita mo yung sarili mo na, you are learning patience. You are learning self-control. You are learning temperament. You are learning peace. Na may peace ka kahit in the midst of trouble. Diba, mga kapatid? Amen. So yan po yung sinasabi na absolute perfection, mga kapatid. Amen? Nandyan na sa salita ng Panginoon ang kasagutan, mga kapatid. Wala ka nang, hindi mo na mababali, hindi mo na ma-twist, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, we might attempt to illustrate this kind of perfection by referring to another tapos na mga kapatid. Amen? So, nakuha na po, mga kapatid, ang absolute perfection. Mga kapatid, so relative perfection. Relative perfection fulfills the end of which it is designed, mga kapatid. Amen? This is possible for man to attain, mga kapatid. Amen? This kind of perfection may be improved. We might attempt to illustrate by referring to a child practicing a piano lesson. Okay? Mga kapatid, the lesson may be learned perfectly, but yet the student has much learning and practicing ahead of him. Yun yung sinasabi ko kanina.
kanina mga kapatid na we have a continuous learning hanggang sa ma-perfect ito mga kapatid. Amen? Praise the Lord mga kapatid. Kaya hindi mo na babalik mga kapatid, praise God. Sa repent ka ng repent mga kapatid, praise God. Na pinag-repetan mo na yung kasalanan mo yan, is inulit mo ulit. Kaya sabi nga, hindi ka na babalik dun sa doctrine na yun mga kapatid. Amen? Praise God. Kailangan pag pinagsisihan mo na yun mga kapatid, ambang ka naman na hindi mo na paulit-ulit yung ginagawa mong gano'n, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. But, pag nandyan pa rin, mga kapatid, huwag kang ma-dismay. Andyan ang Panginoon magpa-perfect. Go on ka lang with your relationship to God. Basta, ang nandun lang is honesty. Lord, kitang-kita mo ako, Panginoon. Have mercy on me. Tulungan mo ako, Panginoon. Diba? Nandyan lagi kang nagka-cry out sa Panginoon. Huwag mong i-ignore. Huwag mong i-ignore, mga kapatid, praise God. Kasi kung i-ignore mo yon, madadagdagan hanggang mahila ka na nang muling babalik sa abomination unto the Lord, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, sabi dito, mga kapatid, amen, patuloy ang pag-aaral. Diba? Patuloy na i-meditate mo. Aral ka lang ng aral. Kahit na sasabihin, uy, ang tagal-tagal mo na dyan sa church, wala ka pa rin pagbabago. Pero sa sarili mo may pagbabago. Kaya ka nandyan. Kaya ka nandyan, mga kapatid. Amen? Palaging nagpi-perfect ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Na kung saan sa mga buhay natin sa Christians, mga kapatid, amen. Mga kapatid, praise God, nung nasa Hong Kong ako, mga kapatid, amen, sabi ko, yung kasabayan ko ng mga, mga kapatid, naging coordinator sila, naging head sila ng teacher coordinator. Praise the Lord, sabi ko, maybe sa akin, mayroong itinalaga ang Panginoon. Hindi ako, mga kapatid, praise God, basta ang Panginoon lang kinakasap ko, Lord, may perfect time ka. Diba, mga kapatid? Basta lang magpatuloy ka. Amen. Amen? Ang patuloy mong saan ka, mga kapatid, praise God, maging qualified ministers sa prayer. Amen. Intercessory prayer. Yun ang ginawa ko, mga kapatid. Pray na ako ng pray. Kaya nagagalak ako pag yung pinag-pray ko, mga kapatid, is, ay Lord Jesus, salamat ng kadalay ng kalawa. Lord, salamat na italatag na siyang coordinator. Di ba, mga kapatid? You have to rejoice in the upbringing of others, mga kapatid. Amen? And then, perfect time, and nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid. Nung dumating kami dito sa Bahrain, mga kapatid, amen, doon ko nakita na, Panginoon, ito pa lang ang inilagyan mo sa akin, walang maging wala pang, mga kapatid, praise God, nagre-raise up ng LA, wala pang nagre-raise up ng children, ng youth, di ba, mga kapatid? So I raise up, mga kapatid, even Lord, gamitin mo ako dito, di ba, mga kapatid? So ganyan, mga kapatid, gagamitin at gagamitin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Continue kung ano yung magagawa mo ngayon, do it. Ministry of prayer, ministry of giving, ministry, mga kapatid, of helping, ministry of cooking, helping, decoration, mga kapatid, amen? Ministry of worship, mga kapatid, na nandyan ka na, magdataas ka ng worship, hindi yung wala kang tungkulin ngayon, wala akong tungkulin. Palakpak mo, kukunti na lang. Wala kang tungkulin. No, mga kapatid, wala kang tungkulin, but you have a tungkulin of worshiping the Lord. Sa palakpak mo, ay yung katabi mo ay papalakpak na rin siya. Sasayaw yan, lulugdan. So we are a lively stones. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Amen? So yan po, mga kapatid, tandaan natin yan. Yan ang relative perfection. We are about learning to perfect everything, mga kapatid. Ipi-perfect ko ito, aral-aral ko, mga kapatid, hanggang sa ma-perfect. Amen? So next, mga kapatid, letter B, Old Testament perfection. Sa Old Testament perfection, mga kapatid, Noah was a just man, sabi sa Genesis, and a perfect in his generation. Diba? Si mga kapatid, si Noah, mga kapatid, even perfect siya. Nakita ng Panginoon na perfect. Mga kapatid, amen? Praise God na sa kanyang generation.
generations, mga kapatid, amen, dahil sinunod niya yung utos ng Panginoon, mga kapatid, amen, na maggawa ng daong, mga kapatid, amen. So, we need to think of ourselves, mga kapatid, na we are like Noah, na perfecting the ark of our spiritual. Na marami tayong mapapasakay sa ark natin, di ba? Na maraming maliligtas sa ark natin. Na unang maliligtas sa family natin, friends na, meron at merong maliligtas, magpapatuloy ka lang. Amen? Praise the Lord. So, kasi ang kaganapan sa Old Testament is typology ng generation natin to apply na. Actions na tayo. Natin. Amen? Praise God. Kasi nakita na natin na naranasan nila. Mayroon na tayong pattern, yung Old Testament ng mga tao. Kasi nung naglalang ang Panginoon, ito yung unang tao. So, paano sila ngayon naglumakad na may Panginoon? So, yun na yung pattern ng Old Testament hanggang ang mismong Panginoong Hesus nagbigay ng perfect pattern. Diba? Amen. So, Jesus Christ, we are His followers ngayon, mga kapatid. Amen? Praise them. So, nakukuha natin? Amen. Amen. Praise the Lord. So, si Noah is perfect and si Job din, mga kapatid. And that man was perfect and upright. Paano naging perfect si Job, mga kapatid? Amen? Nakita natin yung karanasan ni Job. Di ba? Na kahit, mga kapatid, praise God, talagang naranasan niya yung boil sa kanyang katawan, nawala, namatay lahat anak niya ata, mga kapatid, di ba? Namatay lahat yung anak niya. Tapos sinabi ito yung ari-arian niya na nawala, mga kapatid. Even his wife, di ba? I-curse mo na yung God mo, di ba, mga kapatid? Amen. But, anong sinabi ni Job? The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Pero anong nangyari? Lahat ng nawala sa kanya, bumalik din. Di ba? Kaya ganyan tayo, mga kapatid. Mayroon mang sacrifices, mayroon mang loss, may mga troubles, mga kapatid. But, be patient. Bless the Lord always. Amen? Because He is the one to perfect, absolute perfection. Amen? Praise the Lord. So, mayroon na tayong absolute na, mga kapatid, na ang God natin ang taga-solve. Yan na yung absolute perfection na God ang magpupuno ng lahat sa atin. Amen? Pero yung relative perfection, tayo yung gagawa. Para mapag-aralan natin, mga kapatid, na attain the perfection of Christianity. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. So, perfection in the Old Testament is the wholehearted desire and determination to do the will of God. Amen? Regardless of the sins and that mark the record, David may be truly called a perfect man or a man after God's own heart because the supreme aim of his life was to do God's will. Ito na pala, mga kapatid, ang perfection. To do God's will. Amen? Praise the Lord. So, why David was called God's own heart? Because of his repentance, godly. Yung godly repentance niya, mga kapatid, amen, yung mga discipleship class, mga kapatid, amen, to trust the Lord na malinaw na, mga kapatid, praise God, yung meaning ng repentance sa atin. Repentance is a change of heart and mind resulting to turning away from the world and turning toward God. Toward and from, di ba, mga kapatid, amen? Kaya yun, mga kapatid, praise God, ang tatandaan natin, mga kapatid. So yun, naging ganun, mga kapatid, praise God, ang kinagawian ni David, ni Noah, at ni Job, mga kapatid. So ganun na rin tayo, mga kapatid, amen? Na we are attending, mga kapatid, the perfection in our life, mga kapatid, being a Christian through daily godly repentance. Godly sorrow. Mayroon tayong godly sorrow, mga kapatid. Amen? Praise God na hindi tayo magmalaki na proud pa tayo na tayo na nga, mga kapatid, praise God, ang nakakagawa ng hindi maganda, proud pa tayo. No. Well, nandyan pa rin ang humbleness natin. Amen? Praise the Lord. So, New Testament perfection. Perfection is more difficult to understand in the New Testament. Bakit kaya?
Because there are various Greek words used to convey the idea of perfection. We shall note 5 of these different meanings. Okay? Here, one word means being complete in the sense of being up or fit for a certain task or end completely equipped, mga kapatid. Yun yung definition ng perfection sa New Testament, mga kapatid. Amen? Praise God. Being complete, mga kapatid, is that yung suitable tayo doon, mga kapatid, praise God, sa maging handa laging ialay na para tayo, mga kapatid, praise God, na clay. Clay. And the Lord is our Father. Iniaalay natin yung sarili natin, mga kapatid. Praise God. So, yan po yung meaning ng perfection sa number 1, mga kapatid. Amen? Praise God. Fit for a certain task or end completely equipped, mga kapatid. Amen? So, ibig sabihin, praise God, yung clay, mga kapatid, wala pa yung forma, pero sinubmit natin yung sarili natin into form better Christian, mga kapatid. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Thank you, Lord. So, sabi dito sa 2 Timothy 3:17, basahin natin. That the man God may be perfect, truly furnished. Amen. Ang ganda, di ba? Ang sarap. That the man of God. Kaya, lagi mong sasabihin sa sarili mo, I am a man of God. I'm a woman of God. Yeah? I-speak mo lagi, araw-araw yan, I am a man of God. Pero minsan nakakalimutan mo eh, I am a man of the world. Diba? Minsan pagtugtong, I am a man of the world. Pagdating mo na sa simbahan, I am a man of God. Kailangan, man of God ka, atin, wherever you are, patid, praise God, you are a man and woman of God. Amen. Amen? Praise the Lord. So, to be a man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Yung mabubuting gawa, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, hanapin natin lagi ang mga magagandang gawa, mga kapatid. Praise the Lord. Yun ang isang definition ng perfection. Number 2, another word denotes a certain end attend to growth, mga kapatid. Number Matthew 5:48, be ye therefore perfect. Yun na yung kanina, di ba, mga kapatid? Which is our, in heaven is perfect. Number Matthew, Jesus said, ayan. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, mga kapatid, basahin natin sa Matthew 19:21. Okay. Matthew 19:21, quick. Tsaka Colossians 1:28. Tsaka Colossians 4:12. Hebrews 11:40. Matthew 19. May magbubukas na nun. Okay? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Amen. Ayan, ito yung rich man, di ba, mga kapatid, na sabi niya, paano ako makakapasok sa kaharian ng Panginoon? Di ba? Tapos na yung sinabi ng Panginoon na, ay, nagawa ko na yan, Panginoon. Tapos, ito ang sinabi ng Panginoon. Kung talagang perfect ka na, at nagawa mo na lahat, o sige, ito ang gagawin mo ngayon. Ibenta mo lahat, tapos ibigay mo sa ano. Anong nangyari sa kanya? Nasad na siya. Nanlupay-pay na. Bakit naman? Pinaghirapan ko pa naman yan Di ba? Minsan, mga kapatid, pag nabawasan yung pinaghirapan natin, ang lungkot-lungkot na natin. Hindi natin naalala na pagka nagbigay ka, mayroong papalit. Di ba, mga kapatid? Amen? Pagka, mga kapatid, nagsayang ka ng mga kapatid hanggang sa mawala, mayroon niyang mapapalit na malalagyan ulit. Mga kapatid, amen? Always remember the example in the Bible, yung babaeng namatay, mga kapatid, ang asawa niya, di ba? Paano namatay yung asawa ko, tas naiwanan ako, marami akong utang. Ano na ako makakabayad, Lord? Sabi nung babae, di ba? Pero nung lumapit siya sa propeta, mga kapatid, ang sabi ng prophets, ano bang meron sa'yo?
Sabi niya, nandun lang yung banga ng oil na walang laman. Diba? Sabi niya walang laman, mga kapatid. Pero, okay, sige, ibigay mo sa akin yung walang laman. Yung nangyari, nakabayad din siya ng utang niya. Atin, amen. Kaya minsan, mayroon tayong mga bagay, mga kapatid, praise God, na ipapakita sa buhay natin ng pagtiwalaan natin ay Panginoon. Absolute perfection. Amen? Praise the Lord. 1 plus 1, may 2 na. Absolute perfection, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Mayroon din yung relative perfection. Kailangan pag-aralan mo muna. Matuto ka munang magbigay bago ka pagpalain. Mayroon din yan kasi kaya relative perfection. Amen? Na ikaw muna ang gagawa bago ma-attain mo yung perfection. Amen? So, tandaan natin yan, mga kapatid. Amen? So, next, Colossians 1:28. Na siya naman inihayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuruan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin sakdal kay Kristo ang bawat. Amen! Kailangan yung knowledge, mga kapatid, na paturuan tayo, yun daw, mga kapatid, ang perfection. Na kailangan, mga kapatid, may knowledge ka para matin yung mabago, ma-perfect ka dahil inaralan ka, tinuruan ka. Kung hindi ka tinuruan, mga kapatid, you will not define the perfection. Amen? Amen? So yan ang number 2, mga kapatid, na definition ng perfection. So follow Colossians 4:12. Next, Hebrews 11:40. Ihanda nyo na, okay? Mga magbihis ka kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, ng mga banal at minamahal. Amen. Ng isang pusong makapagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhon. Amen. So, ang mga kapatid, another definition of perfection, mga kapatid, is kailangan daw maghubad ka. Magpalit ka din ng damit kasi nagluto ka na, amoy tuyo ka na dyan. Di ka na, amoy tuyo ka na. Bakit matutulog ka? Hindi ka magbibihis. Kailangan daw magbihis. Amen. So sinabi dito, kailangan tayong magbihis para mag-attain tayo ng perfection. Anong ibibihis natin? Praise God, yung dating ugali natin, tatanggalin natin. Dating tayo, tatanggalin natin. Kapatid, amen? Praise God, pag bumalik yun, tanggal ulit. Amen? Kasi minsan, mga kapatid, praise God, na natitrigger tayo ng sitwasyon. Natandaan natin, mga kapatid. So, yan lang yung life. Kaya nga, sabi ko, mga kapatid, I thank God na mula nung nakakilala tayo sa Panginoon, life is exciting. Huwag mong aalisin niya isipan mo. Life is exciting. Na may kaguluhan, excited ka na magiging maganda. Mga kapatid, excited ka na masusolve lahat, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, Hebrews 11:40. God having provided some better things for us, that they without us should not be made. Amen. Ano yung sabi niya? The Lord provide. Provided some better things for us, That they without us should not be made perfect. Amen. So, sabi ng Panginoon, mga kapatid, may hinanda siya. Ang Panginoon ang naghanda para maano yung perfection. Hindi yung, nagawa ko yun kasi matalino ako eh. Nagawa ko yun kasi nag-aaral ako eh. Di ba? Amen? Tatandaan natin ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. So, next, number 3, the Greek word for perfection in the following scriptures means equipment. Mga kapatid, amen? 2 Corinthians 13:9. Basahin natin. Ay, naghina na. Umina na. For we are glad when we are weak and ye are strong, and this also we wish, even your perfection. Amen. Praise the Lord. So, anong ibig sabihin dito, mga kapatid, na Greek word for perfection in the following scriptures means equipment. Ibig sabihin,
alagaan. Mga kapatid, amen? Alam natin yan, mga kapatid, equipment. Mga kapatid, yung perfection, yung Christianity natin, mga kapatid, it's an equipment. Kasangkapan ba yung equipment? Kasangkapan na ginagamit, mga kapatid, praise God, na kung saan iniingatan. Amen. Iniingatan yung equipment na ito na hindi masira ng kasalanan. Amen. Kundi ma-perfect ng kaayusan. Hindi tayo masira, mga kapatid, praise God, ng praise the Lord, ng ugaling sanlibutan. Mga kapatid, hindi tayo masira, mga kapatid, na pumatol, di ba? Pag unbeliever yung kaharap natin, lalabas din yung sungay natin. Kaya sabi doon, mga kapatid, lalabas daw yung kaamuan, yung mga mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So yan po yung another meaning of perfection, mga kapatid. For the perfecting of the saints, mga kapatid, sa Ephesians 4:12, sabi doon, mga kapatid, nagbigay ang Panginoon ng mga apostles, teachers, leaders, prophets, evangelists, mga kapatid. Amen? Praise para perfecting the saints, mga kapatid. Amen? To define the perfection, mga kapatid, kakailanganin natin ang pastor. Kakailangan natin ang teacher. Kakailanganin natin ang evangelist. Kakailanganin natin ang prophets, mga kapatid. Maghahayag ng kaganapan sa atin, mga kapatid. Amen? Praise God. Hindi tayo, mga kapatid, no man is an island. And then, mga kapatid, praise God, pag may pastor tayo, mga kapatid, praise God, nandyan ang submissive spirit natin. Hindi pa tayo naging pastor na inordain. Kahit ang tingin mo is mababa yung pastor, nandyan pa rin yung anointing. Ang inilagay ka dyan, kung mas matalino ka sa pastor, inilagay ka dyan para tulungan mo yung pastor. Amen. Para pupunuin mo yung kahinaan niya. Hindi ikaw yung mag-aapak sa pastor, mga kapatid. Amen? Mag-aapak sa leader, mag-aapak sa elder. Inilagay ka dyan, kasi ganito bakit ka nilagay dyan? Mayroong role ka. Amen. To attain perfection. Amen? Mga kapatid, amen, lagi na lang, sabi ko nga, mga kapatid, praise God, noong nag-asawa ako, sabi ko, mga kapatid, kaya lagi akong sinisingil ni pastor Sabi ko kasi, mga kapatid, praise God, noong, mga kapatid, praise God, maliit pa ako or ano, mga kapatid, sabi ko, pag nag-asawa ako, paglilingkuran ko, diba? Diyan yung pagluluto, dyan. Tapos, mamaya, sinisingil ako doon ni pastor. Pag hindi mo siya mapagano, akala ko ba ganun-ganon? Praise the Lord, mga kapatid. Kaya, pero sabi ko, Lord, oo nga, Panginoon, sabi ko, nandito ako, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, mga kapatid, ibinigay ako kay pastor para, sabi ko, ang goal ko, mga kapatid, is tuwang-tuwa siya na makita ng mga kapatid siya na nakapangasawa siya ng Josephine. Yun na yung ano ko na gagawin ko ang lahat. Kahit may sacrifice, di ba? Ang buhay, mga kapatid, is laging may sacrifice. At ang imo doon is para magiging masaya siya. Di ba? Kahit nahihirapan ka na, sige, para masaya siya. Para, di ba? Para sa kaligayahan ng isa. Tapos, pumabalik din naman sa atin. Kung may mga mahirap, mga kapatid, na gagawin natin, ay, thank you Lord ka na lang ng thank you Lord. Para mapagaan yung, at nag-perfect pala tayo doon, mga kapatid. Amen? Kasi nga, sabi nga, lagi natin pag-pray, Lord, bless me as a woman you want me to be. Bless me as a man you want me to be. Yun yung prayer natin, mga kapatid. Amen? To be, attain the meaning of perfection. Mga kapatid, amen? So next, mga kapatid, amen? Make you perfect in every good work to do His will. To do His will, mga kapatid. Kaya tayo pine-perfect ng mabuting gawa. Hindi, mga kapatid, gumagawa ka ng mabuti para maparangalan ka. Hindi ka gumagawa ng mabuti, mga kapatid, para ma-identify ka. Amen? Gumagawa tayo ng mabuti, mga kapatid, dahil sumusunod tayo na ito yung kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang gumawa ng mabuti, mga kapatid. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. So number 4, the
the meaning of perfection in the New Testament ito mga kapatid, amen. So sabi dito mga kapatid, amen, nandyan sa the Greek word mga kapatid, faith plus truth is equipment to be perfect mga kapatid. Kaya naano natin yung equipment is ang faith at saka truth mga kapatid, yung pananampalataya at katotohanan. Tandaan natin yan mga kapatid, yan ang meaning ng Christian perfection mga kapatid. Faith plus truth. Hindi ka lang faith, may faith ako pero wala kang truth. Kaya nga yung exhortation ni Brother Leo nung Wednesday, di ba? Iba may difference ng mananampalataya at tagasunod. Amen? Praise the Lord. So yan po yun. Number 4, the word of 2 Corinthians 7:1 means to complete, to terminate. Mga kapatid, amen? Bakit kaya? Ituloy nga natin yung 2 Corinthians 7:1. From all filthiness of the flesh. Amen. Holiness in the fear of God. Okay, mga kapatid, napakaganda, di ba? So yan yung definition ng perfection sa New Testament, mga kapatid. First, ano yan? 2 Corinthians ba yan? 2 Corinthians 7:1. Di ba, mga kapatid? Amen? Napakaganda yan, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? Praise God. Ang sabi niya, having these promises, dearly beloved, may pangako, di ba, mga kapatid? Amen? Let us clean ourselves from all filthiness and of the flesh. Yung karamihan ng laman at espiritu. Amen? Praise the Lord. So, and perfecting holiness in the fear of God, mga kapatid. Amen? Doing and walking in the holiness of God, mga kapatid, amen, is our identification to be a followers of Jesus Christ. Mga kapatid, amen? So, next, mga kapatid, number 5, the word in noong una, mga kapatid, na gumagawa tayo ng mabuti, mga kapatid, to do His will. Yung pangalawa, mga kapatid, is to fear God. May takot ka sa Panginoon. Kaya ginagawa mo yung, you are going on to perfection kasi natatakot ka sa Panginoon na may wrath siya. May wrath ang Panginoon. Huwag mo lang hintayin yung wrath. Kung ngayon ay nakakarinig ka pa, harden not your heart, sabi nga ng Bible. Pag mayroon ka pang tenga na nakakarinig, harden not your heart. Kasi dadating ang time, bingi ka na. Hindi mo na marinig. Gusto mo marinig? Hindi mo na marinig. Hindi mo na marinig, mga kapatid. Kailan ka maglilingkod sa Panginoon, mga kapatid? Yung hindi ka na makahakbang, mga kapatid. Yung mga iba, mga kapatid, praise God, ay, nagsisisi ako ngayon. May cancer na ako, hindi na ako makalingkod tuloy. Diba? So, ang pagsisisi nasa bandang huli. Kaya ngayon pa lang, mayroong pagkakataon ng perfection, do the perfection. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Amen? So, number 5, the word in Revelation 3:2 signified to fulfill, to cram, to label, to meet the requirements of, mga kapatid. Yan ang another meaning of perfection in the New Testament, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, you have to fulfill. Kailangan ganapin mo. Gusto mong complete ba, perfect ka, hindi ka naman gumaganap. Diba? Kailangan ganapin mo to fulfill the perfection, mga kapatid. Amen? To level up, mga kapatid, praise God. Ang Christianity natin is leveling up. Don't going lower down. Kung mayroon mga kapatid, praise God, hallelujah, huwag kang pumayag. Amen. Nakagraduate na ako ng discipleship class. Di ba? Papatuloy ako doon. Leveling up. Mga kapatid, hindi ka nababalik ulit sa magiging estudyante ka ulit. Amen. Amen. So, praise the Lord, mga kapatid. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Amen. So, Revelation 3:2, for I have not found thy works perfect before God. Pag sa Revelation na, kaya we have to, mga kapatid, praise God, fulfill. Kasi kung hindi mo fulfill sa Revelations 2, pag dumating ng Panginoon, sabi niya, hindi ko nakita ang gawa mong perfect.
Di ba, mga kapatid? Amen? Huwag yung sinabi ko nga na ang pagsisisi ay nasa bandang huli, mga kapatid. Amen? So, meaning of perfection, mga kapatid, amen? The thought of perfection has various meanings, mga kapatid. It's possible to be perfect in one way and imperfect regarding another matter. Some of the meanings of perfection are expressed as follows. Position, perfection in positional perfection in Christ, the result of Christ's works for us, mga kapatid. Amen? So, ang perfection natin, mga kapatid, yung posisyon natin kay Kristo. Na mga kapatid, nakaposisyon ka na dyan, you already selected. Di ba? Na-select ka na out of this million of people of world. Na-select ka na. Nandiyan ka na sa tahanan ng Panginoon. Hayaan mo nang imperfect ka doon sa tahanan ng Panginoon. Amen. Amen? Na-select ka na, elected, hinihintay mo na lang ang election. Election to be, mga kapatid, praise God, nandoon na tayo doon sa magpupuri na sa langit, mga kapatid. Amen? Kaya we have to do the perfection of the Lord, mga kapatid. Amen? Yung posisyon natin kay Kristo, nandyan na, mga kapatid. Tinawag na tayong anak niya, mga kapatid. Amen? Tinawag ka niya na pinatawad na kita. Diba, mga kapatid? Number 2, spiritual maturity and understanding as opposed to spiritual childhood, mga kapatid. Amen? Yung spiritual maturity, mga kapatid, kaya minsan bumabagsak yung balikat ko eh. Minsan nalulungkot ako na, ay, ang taas na ng level natin, mga kapatid, praise God, tas biglang bumagsak. Mga kapatid, amen, na nalulungkot ako, but then, Lord, mayroon ka ulit gagawin dito. Mayroon ka ulit na signs, wonders, miracles, makikita kasi araw-araw yan kikilos ang Panginoon. Amen? Praise the Lord. So, spiritual maturity, kailangan nandyan yung understanding natin, mga kapatid. Praise God. As opposed to spiritual childhood, ibig sabihin, mga kapatid, amen, praise God, nandyan na yung spiritual maturity mo, hindi ka na bata, mga kapatid, amen. Batang isip. Batang pasaway, mga kapatid, amen. Praise the Lord. Ngunit, kahit batang pasaway ka, nandyan ka pa rin, nagpapasaway ka. Amen? Ang mahalaga, nagpapasaway ka, mga kapatid, amen, na nandyan ka pa rin, mga kapatid, absorbing, mga kapatid, the corrections, mga kapatid, kasi masarap yun. You will attain maturity. Amen? Kaysa yung mawawala ka na lang, mga kapatid, amen? Praise the Lord. So next, mga kapatid, amen, progressive perfection. Mga kapatid, amen, progressive. Mga kapatid, ang perfection natin, mga kapatid. Hindi pa, mga kapatid, nabuo, mga kapatid, na perfect ka na, mga kapatid. Sa isang iglap, mga kapatid, perfect ka na. No, mga kapatid, amen? You are progressive perfection, mga kapatid, amen? Yan ang perfection ng Panginoon. Pero sa mundo, titignan ka mula ulo hanggang paa. Perfect ka and in ka sa kanilang company. Yeah? Pero sa mga kapatid, barkada, titignan ka muna, may bag ka ba ng ganyan? In ka, pag may bag kang ganyan. MK? O MK din ako. O, in ka rin, mga kapatid, amen. Pero pag wala kang MK, out ka. Diyan ang mundo. Diba? Ngunit ang Panginoon, mga kapatid, praise God, salamat sa Panginoon. Praise God. Mayroon tayong tunay na MK. Ano yun? Mapagpasalamat, mapagpasalamat, magagala, mapanalangin. Ano yung K? Katapatan, katuwiran, at kabanalan. Amen? So may tunay na MK tayo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Next, number 4, perfection is certain particulars, the will of God, the love of men, etc. mga kapatid. Amen? Praise God. Yung perfection in a certain particulars, mga kapatid, amen, na yung kalooban ng Diyos at pagmamahal sa tao. Amen? Praise God. How you obey the will of God and how you operate to love, mga kapatid. Amen? Yan yung tinitignan ng Panginoon na perfection natin. Number 5, the ultimate perfection of the individual in
heaven. Mga kapatid, amen. Praise God. So yan yung mga perfection. Christian perfection, mga kapatid. Hindi, mga kapatid, praise God, na antimano na nakikita mo na kaagad na perfect siya, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So the ultimate perfection of the church or the corporate body of the saints, mga kapatid. Amen? Praise God. Ibig sabihin ng ultimate perfection of the church, mga kapatid, amen, is we are operating the body of Christ, mga kapatid, na mayroong ulo, mayroong maliit. Kaya nga, pag minsan, dito lang maliit lang ako, ito lang position ko. Sige lang, di ba, no? Hindi yung, mga kapatid, gusto maging ulo. Lahat gusto maging ulo. Amen? Tayong lahat ay parte ng katawan ni Kristo. Palakpak para sa Panginoon! Hallelujah! So, yan po ang iglesia, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, letter E, two general aspects of perfection. Tanda natin, general aspects of perfection is a gift of grace. Which is perfect position or standing. Yung grace ng Panginoon. For by grace, ye are, Ephesians 2:8-9, for by grace ye are saved, not of your works, lest any man should boast. Amen? Walang makapagmamalaki dahil si grace lang ng Panginoon, bakit tayo naligtas? Bakit tayo nandito sa paghubog ng Panginoon? Amen? Dahil sa grace ng Panginoon, mga kapatid, pagpasalamat at ipagdiwang natin. A person is either saved or not saved. If he is born again, he cannot be more born again. His standing in Christ is perfect, mga kapatid. Amen? You are, mga kapatid, ikaw na yung magagawa nun, mga kapatid. Amen? Praise God. Either you will be saved or not saved. Kasi naipanganak ka na muli. Bumalik ka ulit dun sa sanlibutan. Diba, mga kapatid? So, bumalik ka ulit sa not saved, mga kapatid. Amen? Praise God. You have to stand, mga kapatid, you're standing to Christ. Na through His blood, mga kapatid, through His perfection, mga kapatid, nandyan ka sa Kanya. Mga kapatid. Amen? Praise God. Sabi nga doon sa ating, mga kapatid, preaching last Friday, no turning back. Amen? At sabi kanina, undivided heart. Amen? Praise the Lord. So number 2, another aspect is the perfection as actually wrote in the saint's character. Another aspect is the perfection as actually wrote in the saint's character. Mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, praise God, ang perfection, mga kapatid, ay sinusulat yan sa bawat miyembro, bawat isa sa ating ugali. Mga kapatid. Amen? Ang perfection, mga kapatid. Nakabase yan sa ugali natin, mga kapatid. How you face the perfection of the Lord. Amen? How you face the maturity. Kung, mga kapatid, nakabase yan, mga kapatid, sa character mo na you act like a babe in Christ, then mga kapatid, praise God, hindi ka pa naka-attain sa perfection, mga kapatid. Amen? Praise God. Depende yan sa character mo. Character mo to grow, to perfect yourself, mga kapatid. Attaining the Christian perfection. Amen? Praise the Lord, mga kapatid. Amen? So, another aspect is the perfection actually wrote in the saints. This involves growth and maturity. Mayroon tayong paglago. Hindi yung napag-aralan mo na ang lesson 1 to 7. Wala pa rin. Mga kapatid, amen, kailangan ulitin mo ulit ang something holy is in me. Ulitin mo ulit ang separated because of Him. Nasa iyo na yun. Inilagay na sa iyo. Hindi na tayo ulit, mga kapatid, halika. Tuturuan kita ulit. No. Nandyan na. Mga kapatid, ikaw na yung kikilos. Katulad ng previous na nabanggit natin, mga kapatid. Amen? So, a Christian may be perfectly walking in all the light and knowledge that he has, and yet in many ways is still imperfect. Amen? Tandaan natin, mga kapatid, praise God, na we are always, mga kapatid, under perfection, mga kapatid. Amen? Praise God. He may be blameless, and yet at the same time, not faultless. Okay? Blameless, not at the same time, faultless, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, ayun, mga kapatid, praise God, kaya mayroon tayong
repentance, mga kapatid. Amen? Asking forgiveness unto the Lord always, mga kapatid. Asking His grace, asking His mercy, asking His faithfulness, mga kapatid. That is a Christian perfection. So to God be the glory. I do trust the Lord na mayroon tayong muling napulot. Mga kapatid, praise God sa araw na ito, mga kapatid. Praise God. So, next Friday, mga kapatid, magsisimula tayo doon sa blessings, mga kapatid. Amen. Praise God of peace na natanggap nating relasyon sa Panginoon, na natanggap nating Christian perfection, mga kapatid. So, praise God sa lesson na susunod natin, mga kapatid. Blessing of adoption, blessing of godly fear, blessings of God's presence, and blessings of knowing the truth, and blessing of the Holy Spirit in Romans 9. Amen? So, palakpak para sa Panginoon. Kayo po kayo lahat, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord Jesus. Salamat sa isang oras, mga kapatid. Kapag tiyatsaga ang pag-aaral, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Praise God! So, hilingin natin, mga kapatid, Sister Jackie, na mag-closing prayer sa ating lesson ngayon. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes to Jesus. Amen. Yes, God. Kami ng panibagong pag-aaral, Panginoon, ay tatanim kami. Yes, Yes, Lord. At the same time, Panginoon, ay ipasabuhay po namin dito sa araw. Amen. Yes, Salamat, Panginoon, sa iyo. Pagmamahal, Panginoon, na patuloy mo ihinangawin sa amin. Yes, Lord. Don't turn your back sa amin na po, dapat yung pagpatuloy namin ang aming pagiging holy sa Yes, iyo. Yes, Lord. Perfection sa iyong Calvary at sinabalik mo ang papuri. Yes, Lord. Panginoon. Amen.